So we are here in our discussion about the sacrament of anointing of the sick. So before we start, let us pray first. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Let us ask the intercession of the Blessed Mother. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. So in the sacrament of anointing of the sick, we will focus on the matter for minister and the recipient, and also the background of the anointing of the sick. So there are two sacraments of healing. We have the sacrament of reconciliation, confession, uh, which I already discussed last meeting. And the next sacrament of healing is the sacrament of anointing of the sick. The anointing of the sacrament or the sacrament of anointing of the sick is very important for us to know because nagkakaroon tayo ng iba't ibang uh, pagkakaunawa dito sa sakramentong ito. Sa ating tradisyon, kultura ng mga Katoliko dito sa Pilipinas, hindi tayo gaanong pamilyar. We are not familiar in the sacrament of anointing of the sick. Ang pagkakaunawa ng mga tao sa sakramentong ito ay the last sacrament that nare-receive ng isang individual o sa madaling salita ay kapag mamamatay. So ito ba talaga yung meaning, yung definition ng sacrament of anointing of the sick o may mas malinaw pa na sinasabi ang Catechism of the Catholic Church? Now let us go to the concept notes. Let us go to the background of the anointing of the sick. So the anointing of the sick is the sacraments which through the laying on hands or on of hands, the prayer of faith, and the anointing with blessed oil provides the sick with Christ's healing face of the Holy Spirit. So in CFC paragraph 1866, it said that the anointing of the sick is the laying of hands of the priests bilang pinapakita nito na ang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga apostol na pagpapagaling ay ginagawa din until now. Konting background lang regarding on that. If we remember the story when Jesus said to Peter na kung ano ang gawin mo dito sa lupa ay ipaggagawa at hayaan din sa langit. Kung ano ang ipagbawal mo dito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Gayon din, nagkaroon din ng malinaw na kahulugan ang sakramentong ito nung time ng mga apostol ay isinugo ng Panginoon sa iba't ibang lugar. At nakita ni Pedro nung time na yun na mayroong gumagamit ng pangalan ni Jesus na nagpagaling din ng may sakit at ginamit ang pangalan ng Panginoon. At nagsumbong siya kay Jesus, bakit mayroong mga gumagamit ng iyong pangalan sa pagpapagaling? Ang ibig sabihin nito ay may kakayanan ang tao na kung ano ang ginawa ni Jesus na pagpapagaling sa mga may sakit ay kaya ding magpagaling ng mga taong karapat-dapat na sa hanggang ngayon ay ginagawa pa rin sa pamamagitan ng sakramento ng anointing of the sick. At ito ginagawa ng mga bilang katuwang ng ating Panginoong Kristo sa pagsasangayon, no, ng mga misyon na ginampanan niya noon. Pero hindi ito superpower na kung saan bigla na lang gumagaling ang tao, nawawala talaga ang sakit. Baga parang bigla na lang nagkakaroon ka ng hinal. Um, we can see that the reality of this sacrament of laying of hands is giving the grace from God.
no? Yung pagpapatong ng kamay sa mga tao ay pagbibigay ng biyaya o paghingi ng biyaya sa Diyos na makapangyarihan. Ngayon, ito yung magandang tukoy natin. Hindi ito porkit ng sacrament of anointing of the sick ay ito na yung huling sakramento na tinatanggap ng tao. Pagkus nagiging malinaw din sana sa atin na ang sakramentong ito ng pagpapatong ng kamay din sa mga may sakit ay isang pagpapaubaya sa biyaya at kaloob ng Diyos. Bukod doon sa laying of hands, meron din itong panalangin kung saan pinalalakas ng pari sa pamagitan ng panalangin yung taong nakakaramdam ng sakit. Dahil sa oras ng sakit, kahirapan at kahinaan ng katawan, ang tao ay nakakaranas din ng kawalang pag-asa. And also, on this sacrament, we can see the anointing with the blessed oil, which we call it the chrism oil, which is binabasbasan ito every Holy Thursday na kung saan ay ginagamit ng pari upang ilagay sa kamay ng may sakit upang magkaroon ng kagalingan at makatanggap ng kagalingan sa pamagitan ng Panginoong Yesu Cristo. So we have the matter for minister and the recipient of this sacrament. First thing, the matter. Pag sinabi nating matter sa sacraments, ito yung nakikita natin na ginagawa ng pari, okay, ng minister, na ginagawa niya doon sa recipient, doon sa tao. Matter which means visible, no, na nakikita natin kapag ginagawa ng sacrament. So we have the oil, the holy oil, and also the imposition of hands. Yung crispa, yung crescent oil na binabasbasan tuwing Holy Thursday para sa mga may sakit, yun po ay pinapahid doon sa kamay ng may sakit upang makatanggap ng biyaya na kagaling. And also, yung form, which is, ito yung salita, the formulation ng salita na ginagamit ng minister, ng bishop o ng pare. So the words which accompany it. I don't know the exactly formally words na sinasabi ng pari kapag nagkakaroon ng pagpapahid ng oil dito sa kamay ng mga may sakit. Pero meron sinasabi dyan ng pari na panalangin para doon sa mga tao may sakit. At sino pwedeng gumanap with the minister, which is the bishops and the priests. Who is the recipient? The recipients is the baptized Christian who are sick and dying. Linawin lang natin, who are sick or dying. Hindi lang for dying. Kaya nga na maging malinaw sa atin, no, we wanted to realize on this discussion na the sacrament of anointing of the sick is not only for those who are people na mamamatay. But for those who are hopeless, lalong-lalo na doon sa nakakaranas ng sakit o merong karamdaman. According to CFC paragraph 1867, the effects of the full person are brought to health trust in God is encouraged strength and is given to resist temptation. So malinaw na ang epekto ng sakramentong ito, no, ng anointing of the sick, ay magkaroon ng malinaw na paanyaya sa isang taong may sakit na magtiwala sa kalooban ng Diyos, to trust doon sa will ng Diyos para sa kanya. Because if we go back to the history, especially in the time of Jesus, kapag ang tao ay may sakit, pinaniniwalaan nila na ang tao ay pinarusahan ng Diyos. Or ang isang tao ay makasalanan, kaya siya ay nagkakaroon ng malubhang karamdaman. If you remember yung mga ketomi ng time ni Jesus, yung mga bulag, yung mga pilay, ang tingin sa kanila ng tao that time
makasalanan sila. At siguro kung hindi sila yung may kasalanan, maaari makasalanan yung kanilang mga ninuno, makasalanan yung kanilang mga magulang, kaya sila nagkaroon ng karamdaman. Ngunit yung Diyos na pinapakilala ng nabanggit kong history, yung time ni Jesus, ay hindi yung mukha ng Diyos na gusto nating makita because according to Pope Benedict XVI, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang tao ay tunay na umiibig, ang isang taong tunay na umiibig ay hindi makapapanakit. Kahit anong sama ng tao, kahit ano ang hindi magandang nakikita sa tao, ang Diyos ay patuloy pa rin umiibig. Kaya hindi magandang tingnan na at gusto rin bigyan linaw ng simbahan ang bawat tao na nagkakasakit ay hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos na magkasakit ng isang tao. Kundi ito maaari ay bunga din ng mga pagkakataon na siguro hindi naging maayos ang kanyang pamumuhay, personalism, pagkain na kinakain niya, o kaya ay may mga namamagang sakit, pero hindi kalooban ng Diyos na sakta ng tao. Kaya, pinaliliwanag sa Sacrament of Anointing of the Sick na maging malinaw doon sa pamilya at doon sa taong may sakit na hindi pinababayaan ng Diyos at magkaroon ng uh, healthy trust, no? Magkaroon ng matindi at malinaw na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. And also kasi kapag ang tao ay nagkakaroon ng sakit, kung ano-ano ang naiisip niya. If you remember, sometimes, no, especially yung mga taong may sakit na malala, no, nagkakaroon sila ng iba't ibang mga iniisip. Pakamatay, maaari bawian ng buhay sa tingin, nawawalan ng pag-asa, hopeless na, ah, ayaw ng pumilala sa Diyos, and they asking God, why, bakit ako, bakit siya pa ang nagkasakit. Dumadating doon sa ganung punto because as I said, no, ang simbahan ay tumitingin sa napaka lawak na kaalaman tungkol dito sa holistic formation. Kaya alam ng simbahan na kapag ang tao ay may sakit, maaaring makaisip siya ng ganitong mga pamamaraan. Yung pagiging malungkot. Kaya nga sa mga ospital, nagkakaroon ng mga um, taong simbahan na kung saan ito makausap ng mga sakit. Kasi minsan, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay, sorry pero nawawalan na ng pag-asa sa Diyos ay dahil sa hindi niya maunawaan na kung bakit siya ang nagkakaroon ng ganitong karamdaman. So this is the first point. No? This is brought to us that helps us in God and encourage strength and given to resist temptation. The second point is the CFC paragraph 1860. It discusses the difference between the cure and healing. So, cure, which means it is a medical pursuit of eradication of disease or defect. And the healing is the holistic care that touches body, mind, and spirit. Yes, we know that kapag ang tao ay nagkakaroon ng sakit, um, isa sa hinahanap ay ang cure. No? Ibig sabihin, paano ito maiibsan, paano ito kailangan ito ay uh, mapigilan. Kung yan ay cancer man yan, o kaya mabibigat na sakit, kailangan ito na mapigilan. Pero sa puro ng simbahan, maganda na makita natin itong healing na ito. Healing is different from cure. Cure is something, a medical term, no, which is ma-eradicate, mapigilan yung pagkalat ng sakit o yung epekto ng isang sakit. Pero hindi lang yung focus ng simbahan. Yes, the simbahan gustong mapagaling ang tao by cure, word cure. But healing is very important. Healing is very important. It is not only focused on the medical eradication para doon sa may sakit ng tao, but it focuses on the holistic healing doon sa kanyang katawan, pag-iisip, at higit sa lahat ay ang espiritu. I remember what St. Paul said
on his letter to the Corinthians, minsan ang katawan ay mahina, pero kapag ang espiritu ay nagiging malakas, ang katawan ay nagpapatuloy at ang katawan ay nagiging sibil. So, hindi natin pwedeng maikala, maitanggi yung bang biyaya ng Diyos na kung saan ay ah, ang tao ay hindi lang composed of body at hindi nagtatapos sa isang kapag ang body ay nagkasakit, wala na. Sometimes the spirit will help the body, to move forward, to bring hope, and to continue his or her life. Magpatuloy sa kaya makikita ninyo, ibang mga pasyente, ibang mga may sakit na kapag ang kausap at nakikita niya ay mga negative, mapapaaga talaga yung taong may sakit. Pero kapag ang taong may sakit, positive yung nakikita, may pag-asa na nakikita, even yung relationship sa Diyos ay maayos. So there's something good, na pwedeng mangyari. And sometimes we call it himala or what do you call this sa English? Um, ang himala sa English. Yun, something na himala para sa atin. Pero hindi kasi yun ang magandang maitutuloy natin dito sa sa concept sa sacrament of healing na hindi lang ang katawan ang pinagagaling, kundi yung holistic perspective ng isang tao. And according to CFC 1870, the Christian attitude towards sickness is a sign of oppressive presence of evil. One must struggle against all sickness and seek good health. The sick needs God's grace. Hindi naman tinutukoy dito na pagkit ang tao ay may sakit, ay siya ay pinarurusahan ng Diyos at ang demonyo ay sumasa kanya. No. It is the oppressive presence of evil, which is ito ang gusto ng evil sa atin, to destroy the the nature of human, not only the spiritual. Hindi lang tayo pinarurusahan ng demonyo sa pamagitan ng spiritual aspect, but also our body. If you remember the story in the book of Genesis, noong nagkasala ang tao, nagkaroon ng limitasyon ng buhay. At ito yung tinatawag nating kamatayan. Pumasok ang kamatayan, nagkaroon ng limitasyon ng buhay ng isang tao. At makikita natin dito na ganito magtrabaho ang demonyo. Una, sinisira niya yung spiritual aspect ng isang tao. Pero mas madali kasing masira sa aspeto ng isang tao yung katawan. What do I mean? No? Sa panahon lalo natin ngayon, napakadaming mga pagkakataon na mismo, tayo na mismo sumisira sa ating katawan, especially yung health natin, yung kinakain natin, possible yung lifestyle natin, stress, depression, all of them are uh, because of the effects ng mga masama at maling ginagawa ng isang tao. May nagtanong sa aking estudyante regarding on that. Nasabi niya, paano nakakasira ang pagpupuyat? Ang totoo naman, ang pagpupuyat ay hindi pangangalaga sa katawan ng tao. Diba? Ang pagkain ng hindi nagsustansyang pagkain ay nakakasira sa isang nabusog na tao at hindi nagkakaroon ng resistensya na malakas. Napakadami ng mga perspective na maliliit na makikita natin tayo mismo ang pumipili ng mali. Pero ang Diyos ay patuloy pa rin tumutulong sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali by giving us the grace of healing through the sacrament of anointing of this. Now, let us go to the effects of anointing of the sick. According to CFC 1532, so the special grace of the sacrament of anointing of the sick has as its effect the uniting of the sick person, the passion of Christ for his own good and that of the whole church. Second is the strengthening peace and courage to endure in a Christian manner the suffering of illness or age.
Third is the forgiveness of sins, because in the sacrament of anointing of the sick, uh, we have the sacrament of reconciliation also. Especially to those people na kaya pang magkumpisan bago siya tumanggap ng sacrament of anointing of the sick. The fourth is the restoration of health, if it is conducive to the salvation of the soul. And the last one is the preparation for passing over to eternity. Now let us go to the misconception about the sacrament of anointing of the sick. First is sacrament of anointing of the sick is meant for those who are at the point of death. Like what as we said kanina sa introduction. Yan, yung mga mali na mga pananaw at paniniwala sa sacrament of anointing of the sick ay isa sa mga bagay na nakakasira para mas maunawaan natin. Don't believe sa mga matatanda, no? Especially yung sa mga traditionalist na mga matatanda. Kung kailan mamamatay, doon magpapapahid ng Santo Olio, ng Holy Oil. Pero hindi ko naman sinabi na porket may lagnat ka, magpapahid ka ng sacrament, magpagawa ka na sa sacrament of anointing sick. That's not the point. But the point is, habang ang tao ay kaya pang makapagkumpisal, hindi makapunta sa simbahan pero gusto magkumpisal at talagang gustong gumaling sa mga sakit ng hina ang kanyang kaluluwa, ang spirito niya, ang kanyang katawan, na he can receive the sacrament of anointing. Now, paano ba nakukuha yung sacrament of anointing of the sick? Nakukuha ito ah, sa pari. No? You will request on the office sa pari and then after naman, magkakaroon kayo na schedule. Mm, okay, I will read that the anointing of the sick is not a sacrament for those who are at the point of death. Hence, as soon as anyone of the faithful begins to be in danger of death from sickness or even old age, the fitting time for him or to her is to receive the sacrament as certainly already. The second one is the sacrament of the anointing of the sick is the last sacrament. Let us get more deeper about on this. No? The sacrament of anointing of the sick, even it is for the sick and for dying, it is not the last sacrament that a Christian may receive. The last sacrament is what we call the beatific. So what is beatificum? In addition to the anointing of the sick, the church offers those who are about to leave this life the Eucharist as beatificum, which is in beatificum the communion in the body and blood of Christ received um, at this moment of passing over to the Father has a particular significance and importance. It is the seed of eternal life and the power of resurrection, according to the words of the Lord. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on him up in the last day. The sacrament of Christ once dead and now is the Eucharist is here, the sacrament of passing over from over to death to life, from this world to the or to the Father. So in the sacrament of Beaticum, it is not only anointing the recipient of holy oil, but the recipient received the body or maybe the body and blood of Jesus. Pero mostly kasi yung body of Jesus, kung kaya pa, no, kung kaya pa, bago siya na namatay. Now, um, okay, so I think I will post also this sa GC. No, you must define the sacrament of reconciliation and anointing of the sick. And if you have a self-experience about the reconciliation, maybe you have. But pero wala ko na sa anointing of the sick. So kung meron na rin kayo nakita or possible na nalalaman regarding this. And the third one is the grace of reconciliation and anointing of the sick. So we'll make a reflection on this topic. We have three questions here, and then each question must be answered at least 10 sentences. So please pass it on Friday. Okay? So ngayon kasi, Monday, ay hindi ako makakapag-klase because of meeting sa 13. Pero ito ay pwede niyong gawin kasi Wednesday is asynchronous
pagpatuloy nyo yun. And then on Friday, sa pagpasok natin, pakipasa sa akin yung patuloy. Okay? Okay, don't forget to, uh, to do your review work. Hopefully, naipasa na yan dapat. Okay, ngayong linggo na ito before yung ating examination. And hoping na hindi lang ito yung ma-discuss ko, na meron pa akong kailangan discuss, which is the social justice and the popular devotion. So at least we have complete yung 27 modules, pang 25 na ito, yung social justice. Right after niyan ay sana makumpleto natin yung dalawa pang topics sa susunod na linggo. Kaso ay exam. So thank you so much and God bless.